Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Ay, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan natin mga malagang usapin na may kinalaman sa atin bilang makabagong bamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas. Inyong hikalas kanginan, Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin po i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilaw sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-759-3041. Okay, ngayon po ay September 27, 2016. Ilang araw na lang bago magpasko? 89 days before Christmas, Aljo. Yan, 89 days before Christmas at mamaya po ay makakasama natin live. Nandito na po mga kaibigan, si Congressman Ray Umali, ang House Justice Committee Chairman. Marami tayong pag-uusapan at itatanong kay Congressman. Mamaya, okay. Bibigyan muna natin ng pagkakataon ng Words of Wisdom, Zarina. Yes, ang ating Words of Wisdom ngayon po Tuesday morning ay, teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges. Sa Tagalog po, ang guro ay kaya makapagbago ng buhay sa pamagitan ng kanilang tisa at mga pagsusulit. Mula kay Joyce Mayer. Saktong-sakto do dahil Teachers Month ngayong September. And on October 5 ay World's Teachers Day naman po. Yeah, magandang umaga po sa ating mga guro. Okay, tuloy-tuloy na tayo para sa unang bulusok ng ating mga balita sa labas ng himpilan. Agusan del Sur, Radyo ng Bayan, Bobby Ilupa. Bobby, mayong buntag. Mayong buntag at assalamualaikum. Hinangaan ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Agusan del Sur Governor Adolf Edward Plaza dahil sa nagawa nitong maitatag ang dalawang rehabilitation centers para sa mga nalulong sa droga dito sa Agusan del Sur. Inihayag ito ni Panelo sa kanyang pagsasalita sa inaugural ceremony ng Substance Use Recovery and Enlightenment to SURE program na isinagawa sa Outreach Drop-In Center o ODIC sa Governor D.O. Plaza Government Center sa Bayan ng Prosperidad noong Huwebes, September 22. Bago isinagawa ang nasabing inaugural ceremony ay pinangunahan ni Panelo at ni Plaza ang blessing ng Residential Treatment and Rehabilitation Center o RTRC sa 401st Infantry Brigade Camp sa Barangay New Leyte sa bayan din ng Prosperidad. Sa loob lamang ng 82 araw ay naitatag ng Provincial Government ng Agusan del Sur ang RTRC at ng ODIC at naumpisan din na ipatupad ang SURE program. Ayon kay Panelo, ang sinseridad at kapusukan ni Governor Plaza sa kanyang panunungkulan ay malinaw. Umaasa siya na gagayahin ng ibang probinsya ang mga nagawa ni Governor Plaza. Para sa Radyo Vision, Bobby Ilupa, San Francisco, Agusan del Sur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Bobby Ilupa, Radyo ng Bayan, Agusan del Sur. Sunod naman po ang Agoo Radyo ng Bayan kasama si Charity Frianeza. Magandang umaga, Charity. Yes, magandang umaga. Inilatag ng Provincial Social Welfare and Development Office sa joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, La Union Anti-Drug Abuse Council at Council of Five Pillars of Criminal Justice System ang isang rehabilitation framework o plano na naglalayong lubos na matulungan ang mga drug surrenderies sa lalawigan. Ayon kay PSWDO Ranilo Ipak, kabilang sa naturang framework ang pagsasagawa ng community-based rehabilitation at caring program. Nagsisimula ang framework sa pagpapatupad ng Oplan Tokhang ng PNP. Makaran nito ay sa ilalim mga drug surrenderies sa detoxification activities, community services, religious or renewal spiritual enlightenment, family development sessions, skills development, pagbabalik sa eskwela at alternate learning system. Isasagawa rin umano ang periodic drug testing at guidance counseling. Mahigpit din umano na babantayan ang mga drug personalities na tumuko upang pamonitor ang kanilang kalagayan at progresibo tungo sa kanilang pagbabago.
Ayon pa kay IPAC, kabilang pa sa framework ang pagkakaroon ng livelihood o open employment program na susuportahan ng basic business management training, capital assistance at product o service improvement o packaging. Binyag din na opisyal na makarang maipatupad at masuportahan ang lahat ng planong ito ng pamahalang panlalawigan ng La Union ay naasang mababawasan mga problema na may kaugnayan sa iligal na droga sa lalawigan at manunumbalik ang normal social functions ng mga drug surrenderies. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, Agoo La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. Radyo ng Bayan. Report. Magandang umaga, Congressman Ray Umali, House Justice Committee Chairman. Good morning, Aljo. Good morning, Zarina. Good morning po, sir. Okay, so matapos ang ginawang in aid of legislation na inquiry tungkol sa drug trade sa New Bilibid, anong asahan natin, sir? Meron pa bang susunod ng mapagdinig? Yung amin pong susunod na pagdinig ay patungkol kay JB Sebastian. We will suspend our rules because we are in a plenary budget deliberation as we speak now until I think about October 12. So dapat walang under our rules, hindi kami pwede mag-hearing, pero kung si JB Sebastian, who is in the center of all of this controversy, then we will suspend our rules. So for our next hearing, hopefully on the 5th, per our discussion with Department of Justice Secretary, si JB Sebastian, probably si Jonel Sanchez, Opo. susupinahan namin si Ronnie Dayan, and then probably two more, probably General Bucayo and another general. Ano pong mangyayari kung if they will refuse to testify? Ano pong kakarapin nila? Will they be face contempt o paano po, sir? That is correct. By majority vote of the members present, they can be cited for contempt. Opo. And when that happens, siyempre yung kaakibat niyan, yung arrest, pwede namin ipa-arrest yung mga those who will not cooperate with the Congress in this particular investigation. Alam natin na kung meron pong ginagawang investigation sa Kongreso, in aid of legislation po yan. At meron po kayong rules and procedures na susundin at saka respetuhin din ang karapatang pantao. Halimbawa po ng mga magte-testify dyan against right against self-incrimination. Ngayon, meron pong mga katanungan kung bakit pinayagan si Justice Secretary Vit Aguirre mismo magtatanong sa mga witnesses. Meron ho ba sa inyong mga rules na ganon? Parang nag-take over po ang DOJ Secretary on that time. Hindi naman. Walang rules na nagpro-prohibit niyan, ano. And so since it is not prohibited, then it is allowed. Pero siguro para mas maliwanag na explanation para diyan, alam mo itong ginagawa natin. Actually ang sinisiyasat natin dito yung Department of Justice. Opo. Department of Justice talagang ika nga ang subject ng inquiry kung ano yung nangyari sa Bilibid Prison dahil yan ay nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Opo. At kung ano ang ginawa nila. So ngayon, nangyari, inimbestigahan nila. So we are just requiring Department of Justice to report on on the result of their investigation. And that is what they did. And yung direct examination is just part of the inquiry. So that is part of the narration ni Secretary Aguirre kung anong nangyari at bakit nagkaganyan ang Bilibid Prison. Alam mo, Aljo, Sarina, no? Yes, sir. Nakakatawa nga tingnan mo sa amin, ginawa namin ito. Merong nagpe-present si Secretary Aguirre, tinatanong yung mga witness. Ay yung sa Senado meron ding inquiry, di ba? Nung iharap doon si Bato-Bato, tinatanong naman ni Senator Gordon, sino ba magpe-presenta dito? Oo. Kaya nakakatawa dahil kanya nga ito yung ginagawa namin para mas malinaw. My role as chair of the Committee on Energy is to make sure that the
inquiry is conducted in the proper manner na malinaw at naiintindihan po ng mga miyembro ko at saka ng taong bayan. Pero walang nilabag na house rule. Paglilinaw lang po natin. Wala po. At yan nga po siguro ang simula ngayon, baka yan ang magbigay ng kalinawan kung paano mag-conduct ng congressional inquiry. Mind you, Opo. this is not unprecedented because if you will recall, sometime during the Napoles inquiry Yes, sir. in Senate, di ba? And this is also a congressional inquiry. Sino ba nag-present kay Ben Harloy? Di ba yung Secretary of Justice who happens to be Laila de Lima? de Lima. So, what is the difference between Senate inquiry and ours? Pero itong probe na to hindi talaga para kay it is not all about Senator De Lima. Ito ay tungkol sa kalakalan diyan sa yung drug trade dyan sa New Bilibid. Sir, nandun ka sa loob, no? Yung mga narinig nyo, ako nababasa ko po, ano pong assessment nyo talagang parang nagulat kayo sa mga narinig niyo dyan na talagang parang may katotohanan na nangyaring kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid, sir? Yung, so far, yung, I don't want to make conclusions here. Opo. Ayoko rin i-preempt yung mga Opo. kasamahan ko dyan. Pero, what I can say is that, yung mga witnesses, sinubject yan to cross-examination. No? Opo. Di ba? Kumbaga sa korte, sa court proceeding, direct examination yun na ginawa. No? At, yung defense naman dapat mag-cross-examine. Pero dito sa Kongreso, dahil hindi ito kaso talaga, Opo. yung nag-conduct ng cross-examination by way of interpellation, yung mga miyembro, and I think inabot kami ng 8:30, 11 hours yung hearing namin Opo. to give way to all of our members. Now, with respect to your question, tinitingnan ko yung mga witnesses, hindi nagbabago. They look comfortable testifying. So, alam mo, siyempre, kaming mga trial practitioner or trial lawyers, Opo. noon, nung kapanahonan ko, dyan mo makikita sa demeanor ng mga Yung witnesses. kilos niya, no? Oo, makikita mo, medyo komportable sila, nagsasabi sila. So, I can safely say na hindi sila harassed, hindi sila rehearsed or whatever. Maaring over-eager yung iba, syempre may TV. Hindi naman ganun lagi. Pag may TV, kahit yung mga congressmen, kumikisig bigla. Anyway, so far, ang tingin ko, not all of the testimony, for example, of the inmates would be able to bear out the truth. No? Pero insofar, yung sa mga inmates, insofar as the existence of syndicates, not necessarily drugs, Opo. in the Bilibid prison, malinaw. Pangalawa, with respect to certain anomalies and or probably to the extent of graft and corruption, yung mga payola, not necessarily drugs, ay malinaw. Ngayon, merong mga statements na patungkol sa drug syndicates. Yung transformation ng mga criminal doon from other crimes to drugs. Opo. Merong mga testimonya, but this we will have to further establish through corroborating witnesses, corroborating testimonies of witnesses. And yung gaya ng revelation ni General Magalong is very telling also on why these things are happening. But then, we will still hear other and give opportunity to others like General Bucayo and some other witnesses who may be, or resource persons who may be called in for the purpose. Okay. Congressman, kanina sabi niyo 2 to 3 hearings pa para dito sa proliferation ng drug trades NBP. Ano ba yung aasahan ng publiko after ng mga hearings na ito? Well, ang tinitingnan namin dito, yung siyempre, naipakita natin yung side ng resulta ng investigasyon ng DOJ. No? Ngayon, sinasabi nila ay kasama daw dyan si JB Sebastian. So, to be fair and to make it balanced,
then we'll hear him out too. Yung other witnesses, palalalimin natin siguro, alamin natin kung ano talaga yung nangyari nung naitsapuera yung CIDG at saka yung PIDEA Opo. in the drug raid, where ibang grupo na nag-take over pagkatapos lutuin Opo. ng PNP, CIDG at saka ng PIDEA yung ika nga yung issue or yung kaso, ay ibang kumain, ibang nag-raid. Kanya, alam mo, malaking problema yan kung bakit nawala ang PIDEA in particular, because PIDEA is the agency with the mandate and or jurisdiction over drugs. Yes. Kanya, bakit sila nawala dito? Kung if in fact may sinasabi, narinig ako si Senator De Lima, sinasabi niya, government asset daw yan. Yeah. Who made him an asset? Yun ang tanong. Sino bang may mando para gawin siyang asset? Opo. Sa akin pong pananaw, dapat PIDEA because we're talking of drugs here. Opo. Okay. Sa lahat po ng yung mga witnesses na pumupunta at nagsasalita po dyan sa inquiry, immune from suit. Yun yung naririnig natin eh. Ano po ang proseso po niyan? Ibig bang sabihin nun sa lahat ng mga sasabihin, kahit na convicted sila, pero yung mga prospective lang yung mga sasabihin nila, immune sila doon. Pero yung mga sentences with final judgment, hindi po apektado po yun. Hindi na po covered yun. Opo. Okay. Yung immunity naman nila, hindi naman lahat ng pupunta dyan at magsasalita. No? Yun lang hiningi ng ating Department of Justice na bigyan ng immunity Opo. na inapprove po ng ating speaker. Okay. Malinaw naman yan. I think about 7 of them Okay. initially, and then another 4, so about 11. Apo, in aid of legislation po yan. Ibig sabihin yan, meron na po kayong draft siguro na ginagawa para sa ganun ay gumawa ng batas tungkol. Yes. Meron na po ba kayong naihanda, sir? Dalawang bagay po, merong, sa ngayon ginagawa pa rin yan kasi binubuo pa, binabalangkas pa, no? Pero dalawang bagay ang ginagawa ng Kongreso ngayon, because we also have our oversight powers, no? And through our oversight, hindi kailangan ng batas, pero pwede naming hingin sa Department of Justice as early as now, or Bucor, or National Bilibid Prison, or PNP, CIDG, whatever, no? Na gawin na nila yung nararapat, and we have given them some suggestions on what to do immediately. Opo. Na ang kailangan lang yung operational policy guidelines and or administrative issuances, pwede nang gumalaw yan, para masolusyonan natin yan. But at the same time, we're looking at yung wiretapping law, amendment to the wiretapping law. We're looking at, again, siguro RA 3019, Opo. tapos yung Bucor modernization, kasi bago lang yan. I think it was just passed in 2013. So, palagay ko maraming kulang dahil parang wala nangyari. So, these are the things that we're looking at. Yung sa Witness Protection Program and Whistleblowers Act, yan yung mga bagay na tinitingnan natin para mas maging epektibo ang ating programa. So yung mga testimonya ng mga witnesses, pwedeng magamit to against or evidence laban kay Senator Leila De Lima? Siyempre, kasi may immunity sila na hindi sila makakasuhan, pero yung kung saan man magagamit yan, lalo't higit kung sinong tinutumbok ng kanilang testimonya, ay doon talaga ang bagsak niyan. Gagamitin laban doon sa mga taong yan. I understand kapag 6 na taon mahigit ang kaparusahan kung mapapatuan nagkasala, kahit na isang senador, congressman, hindi po ba? Kahit na while session is in Congress, pwede siyang makulong, sabi ng Pangulong Duterte. Sir, may mga nagsasabing, ito lang po, paglilinaw, itong congressional probe, scripted demolition job against De Lima. Paglilinaw lang po na hindi talaga ito para kay De Lima, kundi para matigil na ang kalakalan ng illegal at droga sa Bilibid. Tama po yun. Yun ang sinasabi ko lagi. Unang-una,
ang concern natin dito is yung nangyayaring problema sa correctional. Kasi when you look at things, no, ang kaganapan ng makakamtan ng hustisya ng mga biktima ay yung nadala sa bilibid yung kriminal, di ba? Opo. Pero yung mga kriminal parang at home pa doon, parang natutuwa pa sila, parang mas gusto nila sa Nakulong sa loob. Bakit? Dahil kita mo naman, Magnegosyo ng drugs. makita mo naman nakakapagnegosyo sila doon, nagbebenta sila ng mga alcohol, Opo. na nakakapag-party sila doon, nakakapag-concert. Aba, kung ikaw yung biktima na akala mo nakamtan mo yung hustisya, malulungkot ka. Kanya, no wonder ngayon, ayaw tumistigo ng mga tao. Bakit? Kasi hindi mahuli ng pulis o kaya yung kasong pinail ng pulis mahina. Hindi nila maintindihan kung anong mangyayari sa kaso, kung didismissin o ipapail ng piskal. At hindi maintindihan ng tao kung yung West ay hahatulan o palulusutin yung kriminal. At ang pinakamabigat nga, pagdating, assuming ginawa ng tatlong pillars of justice yung trabaho nila, pagdating dun sa correctional justice, ay natuwa pa lalo yung mga kriminal. So, ngayon, wala nang tiwala ang taong bayan sa criminal justice system natin. And this is the reason why this is beyond De Lima, Senator De Lima. Bakit? Kung assuming makalusot dito si Senator De Lima, paano naman yung mangyayari sa taong bayan? Paano naman yung mga biktima ng injustice because of this criminality? So, no wonder kanya walang nagagalit masyado sa EJK or extrajudicial killing kasi hindi naman makamta namin yan in the criminal justice system. Buti pang makita namin bumubulag tayo. Tinutulungan nyo rin ang Justice Secretary Aguirre na tukuyin po ang mga bank accounts kasi nga sinasabi niya yung may mga certain exceptions sa AMLAC po kasi pag drug trade din, hindi na kinakailangan ng court order upang busisiin ang mga bank accounts. Kasali din po ba yan sa gagawin yung investigation sa susunod na mga araw po? Ang sa amin po ay inquiry. Inquiry. So, hindi po namin sila tinutulungan in the sense na kami po ang magbibigay sa kanila ng mga ebidensya dyan. Opo. Unang-una, wala po kaming kapasidad sa Kongreso na gumawa ng mga ganitong investigation. On the contrary, the Department of Justice has under its wings NBI, and they can very well do this. I understand merong mga MOA yan with AMLAC, kung maraming agencies, Ombudsman, I think, NBI, I don't know, DOJ, PNP, palagay ko, meron din. Yung mga law enforcement agencies, meron yan. So, I hope they did their job. But then when it gets to Congress, we will inquire and we will see if there is probative value in whatever they will present to us. Okay, yung wiretapping po ang ginagawa po ninyong balak, no? Na i-amend ang ilang provision dyan. Specifically on drug trade, no? About drug cases. Not necessarily. Wiretapping on Bilibid Prison. Kasi suspended ang rights nila . Yun ang tinatanong namin sa DOJ, sa NBP, at saka sa Bucor. Bakit hindi nyo i-wiretap yan para malaman nyo kung sino mga nagpapasok, sino naglalabas, sino nagtre-trade dyan. Anyway, their rights are suspended. Yun yung posisyon natin dito. So we're not violating any law when we enforce this against those with suspended rights. No? So, iba yung pananaw ng ating secretary. Sabi niya, bawal daw yon. But sabi ko nga, maaaring bawal, pero nasa pamamaraan. Pero for intelligence purposes, hindi naman pinagbabawal yon. Pinagbabawal lang yon, gamitin mo yung resulta ng wiretapping mo sa kaso. Pag intelligence yan, di nakita nyo, magdi-deliver sa ganito, kanto ng ganitong lugar,
nahuli nyo na merong shabu, bakit kailangan mo pa i-present yung wiretap conversation or whatever? Kasi yun ang Ibig laman sabihin, ng oo. buod ng, Pamamaraan lang. yun ang buod ng statement kasi ni Bato kahapon pagdating niya galing Bolivia. Kasi maluwag ang batas nila sa wiretapping on drug cases. So, Okay. ibig sabihin, sir, sakop pa rin itong mga bilanggo natin sa anti-wiretapping law. Oh, yan yung mga nasa piitan na hindi natin kailangan ng batas. Pero yung mga nasa labas ng mga drug lords na hindi pa nahuhuli, yon siguro. That is one aspect that we can look at, and we're looking at amending certain provisions of the Anti-Wiretapping Act. Okay, last question na lang, no? Maiba tayo, Congressman Umali. Napakalaki pong caption sa Philippine Star ngayon. Congressman back bill saving cells from suspension. Kayo ba'y pabor dyan na wala na pong preventive suspension sa lahat ng mga kongresistang naharap po sa kasong may kaugnay sa graft and corruption? Hindi naman siguro wholesale yan, no? At lahat yan. Kasi meron tayong mga sitwasyon na yung sinususpende, Opo. doon sa, kunwari, nung dating governor, ngayon, alam mo, kanya lumutang ito, 2 congressman ngayon, dating gobernador, ang sinuspend preventively. Opo. Pero itong mga kasong ito ay nangyari ito, matagal na po ito. Opo. 4, 5, 6, probably even more years ahead of the suspension. Ngayon, ano ba yung objective ng preventive para hindi mo Ma-influence, no? ma-impluwensya Yes. yung mga Potential witnesses. tauhan o maitago. Wala ka na nga sa posisyon, paano mo pa ma-impluwensya niya? I think iti-tweak lang ito para kung ikaw ay sinususpindi ngayon for the crimes you committed today, na yun pa rin ang posisyon mo, yun siguro pwede. Pero kung follow. malayo ka na Opo. wala ka rin naman magagawa. Lalo tigit yung kay, sa aking pagkakaalam, yung kay El Rey, no? Villapuerte, Governor Villapuerte, ay tapos na yung presentation ng evidence nito eh. Ano pang pwede mong gawin kung nailahad na lahat ng ebidensya? Paano mo pang mababago ang resulta through your preventive suspension? So, we're trying to tweak the law in such a manner na yung law must apply only to certain situations at hindi naman sa lahat. Okay. Maraming salamat po, Congressman Ray Umali, Chairman, House Committee on Justice. Good morning again, sir. Good morning, Aljo and Sarina. Maraming salamat for this opportunity given. Okay. Thank you po. Tuloy tayo sa mga balita. Alright. Sorry, Sa punto pong ito, puntahan natin live sa PTV4 Studio si Audrey Goriseta para sa kanya mga balita ngayong umaga. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte handang sumailalim sa anumang investigasyon na may kaugnay sa extrajudicial killings. PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, planong palawigin pa ang pagbabantay ng Special Action Forces sa NBP. Bagong kaso ng Zika virus sa bansa naitala. At mga produktong petrolyo, tumaas ang presyo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pangulong Rodrigo Duterte kumpiyansa na makukulong si Senator Laila de Lima dahil sa pagkakasangkot nito sa operasyon ng iligal na droga sa National Bilibid Prison. Sa kanyang pagsasalita sa mass oath-taking ng mga opisyal ng Malacanang Press Corps o Malacanang Cameraman Association at Presidential Photographer Association, sinabi ng Pangulo na matibay ang ebidensya na magdidiin kay Senator De Lima sa pagiging protektor nito ng illegal drug trade sa pambansang piitan. Ayon sa Pangulo, batay sa mga testimonial evidence at circumstantial evidence, iisa ang itinuturo na protektor ng operasyon ng illegal na droga sa NBP. At ito'y walang iba kundi si Senador Laila De Lima. Nilinaw naman ni Pangulong Duterte na pinatatapos lamang ang investigasyon ng Kongreso at ng Department of Justice bago isampa ang kaukulang kaso laban sa senadora. Samantala, iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kahandaan niyang sumailalim sa anumang investigasyon na may kaugnayan sa extrajudicial killings.
Sinabi pa ng Pangulo na bukas siya sa anumang investigasyon sa kondisyon na maaari rin siyang makapagtanong. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng kanyang imbitasyon sa UN Special Rapporteur na magtungo sa Pilipinas at imbestigahan ang extrajudicial killings. Paliwanag pa ng Pangulo, itinaya niya ang kanyang buhay at karangalan para mapalaya ang bansa sa krimen at iligal na droga. Wala rin anya sa batas na nagpapawal para bantaan niya ang mga kriminal. Sa iba pang balita, nagbabala ang pambansang pulisya sa mga artistang sangkot di umano sa iligal na droga na sumuko na. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, hindi lusot ang mga celebrity sa Oplan Tokhang ng PNP. May report si Waywaya Macalma. Tutukin natin sa kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang TV station. Surrender na kayo, kasi identified kayo na user. Ganoon. Ito kanga din. Yung kanga natin yung mga high-end subdivisions diyan, sila pa na public figure sila. This should be open to the public. Ito ngayon ang babala ni PNP Chief Ronald de la Rosa sa mga artista na hindi pa din sumusuko sa otoridad na gumagamit o sangkot sa iligal na droga. Anya, hindi sila lusot sa Oplan Tokhang ng Philippine National Police na sila ngayon kasi ang nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay hindi pa hawak ni PNP Chief de la Rosa ang naturang listahan. Ngunit oras na makuha na niya ang listahan ay kaagad nilang kakatukin ang mga bahay, gayon din ang mga television stations ng mga artista. Dahil anya kung nagawa nilang katukin ang mga bahay ng mga high-end subdivision ay hindi din lusot. Ang mga celebrities na karamihan pa sa kanila ay iniidolo ang publiko. Matatandaan nitong August 11 sa San Pedro, Laguna matapos masawi si Alvin Comerciante o alias Bordado na kilalang supplier umano ng droga sa mga celebrities ay madaming impormasyon ang nakuha ng PNP at matukoy ang ilang celebrities na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macal. Samantala, PNP Chief Ronald Bato de la Rosa pabor na palawigin pa ng PNP Special Action Force ang pagbabantay sa loob ng New Bilibid Prison. Ngunit nais umano ng opisyal na maglagay ng panibagong mga tauhan ng SAF at paalisin na ang mga dating SAF personnel doon. Paliwanag ni de la Rosa, ito ay para maiwasan ang pamilyarisasyon ng mga SAF sa mga preso, lalo na sa mga high-profile inmate. Tiwala naman si De La Rosa na naging maganda ang performance ng SAF at naging epektibo sa kanilang pagbabantay. Kaya naman hindi malayong pumayag ito na ma-extend ang trabaho ng SAF sa pambansang kulungan. Nakikita naman natin, epektibo yung SAF doon. So, extend, but maybe, I will have yet to talk to the director of SAF kung pwede palitan ng tao. Another sa personnel na naman para to avoid talaga yung familiarity with the inmates, with the convicts. So siguro extended sila pero change of personnel from other battalions na naman ilagay natin doon. Isa yan sa plano ko. Sa iba pang balita, nakapagtala muli ang Department of Health ng 3 bagong kaso ng Zika virus sa bansa. Samantala, pinabulaanan naman ng ahensya ang kumakalat na ulat na meron namanong kondom sa mga na anti-Zika kit ng DOH. Ang buong detalye sa ulat ni George Pandola. 3 na dagdag sa kaso ng Zika virus sa bansa. Paglalagay ng kondom sa mga anti-Zika kits hindi daw totoo ayon sa Department of Health. Ang 3 bagong kaso ng Zika virus patients ay mula pa rin sa naunang 236 samples na kinuha ng DOH sa 115 individuals. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Ubial, locally transmitted ang mga kaso ng Zika sa bansa o galing sa lamok na siya ring nagdadala rin ng sakit na dengue at chikungunya. Kaya walang dapat ikaalarma o panganib ng pagbiyahe. Walang na-confine. All of them were outpatient and all of them have recovered already. All these 3 new cases are local transmission. And in fact, the 12 cases are local transmission by mosquito vector. Wala pa tayong na-establish that
is through other means of transmission like sexual or needle prick or blood donation. Paalala pa rin ng DOH, patuloy na gumawa ng pamamaraan para makaiwas sa kagat ng lamok lalo na sa mga buntis. Hindi necessarily yung home quarantine, but safe sex, blood donation, and then yung mga unsafe needle practices. Hindi magkaroon ng komplikasyon, masyado pang maaga sapagkat ang naiulat po sa SICA, kahit na anong stage sa pregnancy ay pwede pa rin magkaroon ng risk na magkaroon ng komplikasyon katulad ng microcephaly. Kasabay ng pagtaas ng kaso ng Zika sa bansa, pinabula na naman ng DOH na nagpapakalat ito ng kondom kasama sa anti-Zika kits. Reklamo kasi ng isang diocese sa Bacolod, ginagamit ang mga anti-Zika kits para ipatupad ang reproductive health law. Well, even that intervention is also subject to voluntary counseling and voluntary acceptance of the couple. So it's not being forced on the couple. Pero doon po sa anti-Zika kits nyo, talagang may kasama na. Kasi I believe isang senator daw po ang kasama sa mga nagpapakalat. No? So as of now, according to our program manager, hindi daw kasama yung condom sa kit. It's only bed nets and insect repellents. Sa mga naitalang kaso, 10 sa Region 6 o Ilonggo Region, isa mula sa Cebu Central Visayas at isa sa Muntinlupa. Sa 12, 8 ang babae, 4 ang lalaki, 9 na taong gulang ang pinakabata habang 55 taong gulang naman ang pinakamatanda. Isa sa mga ito ay 22 anyos na buntis na patuloy na inoobserbahan sa Muntinlupa. Para sa PTV News, George Bandola. Abiso po sa mga motorista, nagpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Epektibo kaninang alas 12 ng hating gabi, kabilang sa nagpatupad ng taas presyo ay ang kumpanyang Flying V. Batay sa kanilang abiso, 25 sentimos ang aumento sa presyo ng kada litro ng gasolina at diesel, habang 30 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Epektibo rin kaninang alas 6 ng umaga, nagpatupad din ng kaprehong oil price hike ang mga kumpanyang Shell, Chevron at Sea Oil. Samantalang ang mga kumpanyang Phoenix, PTT, Unioil at Eastern Petroleum ay may taas presyo lamang sa kanilang produktong gasolina at diesel. Habang ang petro naman ay may dagdag presyo din, pero 20 sentimos lamang ang aumento sa kanilang kerosene. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Aljo at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Okay, weather report muna tayo mula kay Eunice Huntayas. Eunice, good morning. Hello. Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito ang latest sa lagay ng panahon. Kaninang alas 4 ng umaga, namataan ang Bagyong Helen sa layong 320 kilometers northeast ng Basco, Batanes. Ito ay may lakas ng hangin aabot ng 160 kilometers per hour at pagbugsong papalo sa 195 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahang lalabas ng ating boundary mamayang hapon o gabi. Gayunpaman, asahan ang heavy to moderate to heavy rains within the 800-kilometer diameter ng bagyo. Kaugnay nito, nakataas ang Tropical Cyclone Warning, Signal number 2 sa Batanes Group of Islands, Signal number 1 para sa Northern Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands. Kaugnay nito, naglabas ang Pag-asa ng advisory as of 5:05 ng umaga para sa light to moderate with occasionally heavy rains para sa Zambales, partikular yan sa San Marcelino, San Antonio, Subic at Olongapo. Same advisory para sa Bulacan, Bataan at Rizal na magpapatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, same advisory na magpapatuloy sa mga susunod na 2 oras para sa Cavite, Batangas, Metro Manila at Laguna. Samantala, nakataas ang gale warning para sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon.
pinapayuhan na huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging delikado ang lagay ng karagatan. Para sa magiging lagay ng panahon, asahan ang masungit na panahon sa mga isla ng Batanes. Mga pag-ulan na may pagbugso ng hangin para sa Hilagang Cagayan, gayon din sa isla ng Babuyan. Mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito sa Ilocos Norte, Apayao, gayon din sa natitirang bahagi ng Cagayan. Same weather condition para sa Mimaropa, gayon din dito sa Western Visayas, gayon din dito sa probinsya ng Batangas at Cavite. Kasama rin dito ang Zambales hanggang sa Bataan. Mga palupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog para sa natitirang bahagi ng bansa. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Para sa Radyo Vision, ako po si Eunice Huntayas. Mula dito sa Pag-asa, ang media ng bayan. Maraming salamat, Luis. Isa naman. Eunice. Okay, buti na lang may SSS. Ayan. Kasama natin ngayon si Ma'am Louie Sebastian and Ma'am Cecil Mercado. Si Ma'am Louie pong Assistant Vice President Media Affairs Department ng SSS. And Ma'am Cecil, good morning. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Pag mga... Good morning din, Sir Aljo and Sir Rina. And syempre sa ating mga taga-subaybay. Okay, hindi lang ha? Ha? Alright, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa importance or importansya ng SSS contributions. Kaya na nagbubulungan kami ni Ma'am Luisa na meron tayong 10 million na OFWs. Pero 1.5 lang sa kanila ay yung nakakapag-contribute or member nitong SSS. Gayong sila yung may kakayahan, Ma'am Luisa. Actively paying. Yes. I'm saying yung mga around 1.5 million OFWs are actively paying. But right now, ang sinasabi natin, out of the 10 million nga no, na nasa ibang bansa na yan, ang gusto natin, magbalik sila sa paghuhulog. Kasi basically, if you're an OFW, before you can go out of the country naman, di ba? Talaga namang ikaw ay nagtrabaho at one point in the Philippines. And I'm sure kayo po ay SSS member. And if that's the case, maganda sana talaga kung kayo magbabalik sa paghuhulog with SSS. Kasi yun nga, hindi ka naman habang buhay na magiging OFW. Maganda na mayroon po kayong pension pagbalik nyo sa Pilipinas, na alam mo yung pension tumatawid yon sa legal na asawa or kaya sa dependent children. Si Aljo, pagka legal na asawa, yung ano parang napapatingin siya. Pero ganun po talaga yung batas ng SS law. Correct. Hindi pwede sa mga ano yan, sa mga common law wife. Hindi mo po pwede. Kailangan legal wife. Legal wife. Kaya lang maraming ganun kasing kaso talaga sa family code. Anyway, para sa mga employed members, Ma'am Louie, ano pa ang basehan ng halaga ng kanilang SSS contributions at may share po ba ang employer? Yes. Sa ngayon po, ang tinatawag natin, 70-30 po ang hatian ng SSS contributions. When we say 70-30, 70% po from the employer at 30% po binabayad ng employee. Yan po yung para sa ating mga employed sector, yung mga nasa employed sector. Pero yun naman po mga self-employed, buo po yan. Self-employed, voluntary, yung po mga OFWs natin. Yan ang kanilang buong binabayaran. So, pero yun nga, sabi nga natin, iisa yung contribution mo, pero 6 yung benepisyong papakinabangan mo with SSS. Yun lagi yung sinasabi natin na ang laki, sulit na sulit yung balik ng pera mo with SSS. May mga sinusunod pa bang payment deadlines, Ma'am Louie or Ma'am Cecil, sa pagbabayad ng mga contribution? Maaari nyo bang banggitin ang mga ito? Actually, ang ating payment deadlines ay depende dun sa last digit ng ating SSS number. So, kung 1 and 2, every 10th day of the month, 3, 4, 15th, tapos 5, 6, 20, 7, 8, di 25 yon at yung 9 and 0, last day of the month. Ngayon, kung Sir Aljo, Zarina, ang pumatak sa holiday o kaya weekend yung ating payment deadlines, kino-consider na pwede pa rin magbayad sa next working day. Ano po ang paraan ng pagbabayad ng contribution ng SSS, ma'am? So actually marami tayong pamamaraan dyan. Unang-una sa ating mga tellering system, pwede po tayong magsadya dyan. Tapos meron din po tayong mga bayad center na located din po sa mga malls at saka sa ating mga service offices po. And at the same time, pwede din through the banks, yung mga accredited natin na banks. At saka, syempre, under yung ADA, yung ating Auto Debit Arrangement Program, kung saan meron po tayong mga partner banks na kabilang dito na automatically pwede nating padeduct yung ating monthly contributions or loan payments po. Ang ganda yun para hindi ka makalimot. No? Yes, kung makalimutan mo, oo. sila na yung automatic Yun na. yung maganda Sa talaga. mga OFWs, Ma'am Louie, paano?
Meron tayong mga remittance partners, meron tayong mga collecting agencies. So, kung nasa abroad sila, pero karamihan sa mga OFWs namin kasi nagpapabayad sa kanilang mga kapamilya Yes, rito. papadala. So, gano'n, o nagpapadala ng pera, so nagbabayad sila sa mga bangko natin dito, gano'n. Pero meron din tayong mga 20 representative offices abroad. So, pwede rin doon sa mga, pero basically, if it's payment, yung mga remitting agencies natin. Ganyan. Gaano katagal ang posting sa SSS database ng contribution payments ng mga miyembro? From the time na ang employer ay mag-submit nung tinatawag naming R3 o yung parang collection list yun nakabangga doon kung ano yung pangalan nung kanilang pinaghulugan, pagkatapos magkano yung kanilang inihuhulog para sa empleyadong yon. From the time na ibinigay nila yun, dapat 2 weeks posted na. Ibig sabihin, nasa system na namin yan. So halimbawa, ang isa naming, ang kinakampanya ngayon, tayo di ba may mga kasambahay tayo, pinagbabayad natin sila ng SSS. Minsan nagtataka sila, bakit hindi pa raw posted yung payment ng kasambahay? Kasi bilang employer po tayo rin, dapat isinasabit po natin yung R3 na yon. It's the collection list po. Yung kumbaga magkano pong ipinagbayad natin or ibinayad natin sa bangko, kailangan po may kopya po yung SSS. No? Paano naman sa self-employed? Yung Yan. pagkabayad, Yun lang posted ang- agad. Oo, yung sa self-employed, hindi na kailangan ng ganon. Pero, kasi, wala naman silang employer. Yun, napopost agad yun. Pag- Self-employed, voluntary, ganyan. Pag hindi ka agad na i-post sa SSS records sa binayaran contribution, ano pong dapat gawin, Ma'am Ceci? So, para naman sa ating mga employed members, so kailangan humingi sila ng copy nung ating mga collection list na sinubmit sa SSS. Kasi minsan merong mga pagkakamali doon na gagawa yung employer. Halimbawa, mali yung isang digit ng SSS number, so definitely hindi mapopost yun. So, i-reconcile lang. So, kailangan humingi sila nung copy na yon na sinubmit sa SSS para eventually ma-post yun. Okay. Maaari bang magtaas o magbawas ng halaga ng contribution ng isang miyembro? Pwede po, kapag po, Kahit unless kailan? you are employed ha. Okay. Siyempre po, kapag employed, yung pong inyong employer ang magre-report ng ano po ang sahod ninyo. At kung yan ay, ang maximum natin na ngayon, na monthly salary credit, o yung pinagbabasehan po ng ating 11% na contribution sa SSS, ay 16,000 pesos po. So, on the average, kung halimbawa, kumikita po ng 10,000, which is yung po yung ating minimum wage ngayon dito sa NCR, no? So, doon po kakaltasin yung pong 11%. Yun ang pagbabasehan pala ng inyong 11%. Pero kapag po self-employed o voluntary member, kung ano pong inyong idedeklara with us, so kung halimbawa po, ideklara ninyo na meron kayong 5,000 na kinikita mula sa, meron kami mga cellphone loading, alam mo, kasama na ngayon yan yung sa cellphone loading, kung nagbibenta ng mga retail products, ganyan. So, nasa sayo yun, idedeklara mo, so kung 5,000, mga nasa 550 pesos yung iyong monthly contribution with SSS. May text question dito. Magkakaroon ba doon ng pagtaas sa contribution rate ng mga members? May mga pag-uusap po sa ngayon. Sa ngayon wala pong plano ang SSS. Pero yan po kasi kaugnay ng mga usapin tungkol dun po sa mga panukalang pagtataas ng pensyon. Kasi lagi pong dapat kasabay ang pagtaas po ng benepisyo at kontribusyon. So yun lang naman po ang sa amin. Kaya po lumalabas din yung issue na ang sinasabi po kasi namin, dalawa po ang paraan para maitaas yung pensyon. Una po dan, yung sinasabi nga natin na contribution hike. Siyempre po, tayo naman, yung malalakas, tayo po ang sumusuporta sa mga matatanda natin, yung mga mas lulusog, sumusuporta sa may sakit. So in the same manner po, kapag po tumaas yung pensyon, kailangan po, mayroon din pong pagtataas ng ating contribution. Pero yung isa pong panggagalingan na ngayon, pinag-uusapan na rin sa Congress, government subsidy naman yung sinasabi ng ating ibang mga lawmakers. So sa SSS po, kahit saan po manggagaling, basta lamang po may panggagalingan yung pondo o yung additional na benefit. Okay, sa mga penalties naman, kaukulang penalties, Ma'am Ceci, no, sa mga delayed payments, magkano naman po yung penalty rate? Pinapataw. Meron po tayong pinapataw na 3% penalty per month sa mga delayed na pagbabayad ng contribution. So, yun nga po, talagang pinapaalala natin sa mga employer na make sure na sundin po nila yung nararapat na schedule ng pagbabayad para hindi sila ma-penalize for that. Kasi malaki yung charges for the contributions na delayed. Ma'am Louie, mensahe na lang sa ating mga
tagapakinig at Opo. tagapanood. Ay, hinihikayat po namin kayo talaga na magbalik sa pagbabayad muli sa SSS. Sabi ko nga, sulit na sulit po ang pagbabayad sa SSS. Ngayon po, halimbawa, ang pinakamababa po natin na contribution rate is 110 pesos, which is equal to 1,000. Siguro naman wala nagbabayad na ng 1,000. Pero yun po yung pinakamababa natin na sa monthly salary credit. Ito po yung lagi namin binibigay na example. So parang yung 110 mo, that's about 1,200 for 1 year na pagbabayad. Sa ngayon po, ang ating pong minimum pension, 1,200 a month. So sa loob po ng isang taon, dahil nagbibigay pa rin naman kami ng 13th month pension, yun po abot na naman about mga 15,000. So sa unang taon pa lamang po ninyo, sulit na po, na ibawi nyo na po yung 10 taon yung ipinagbayad sa SSS. Tapos, syempre, on the average po, nagbabayad kami ng pension 20 to 24 years. Dahil yan po ay tumatawid sa inyo pong legal na asawa at sa inyo pong mga dependent children. So talaga pong sulit na sulit ang hulog nyo with SSS. And sana lahat tayo matuto na talaga mag-save for our retirement. Yeah. Okay, maraming salamat. Ma'am Cecil. Yes, muli nagpapasalamat kami dito sa programa ng Radyo Vision sa patuloy niyong pagsuporta sa aming mga programa sa SSS. Maraming salamat po at muli magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Louis Sebastian, Assistant Vice President Media Affairs ng SSS, and Ma'am Cecil Mercado. Buti na lang, may SSS. 1:00 hanggang 2:00 po yan, ha? Ng hapon, every Monday dito po sa Radyo ng Bayan. Yan! Alright, sa punto naman po ito, puntahan natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. Unahin na natin. Radyo ng Bayan. Report. Narito na ang Baguio, Radyo ng Bayan, kasama si Andre Amadeo. Magandang umaga, Andre. Magandang umaga, Sharina. Sisimulan sa araw na ito ng Department of Public Works and Highways Cordillera ang isang linggong pagpapasara sa Cannon Road sa mga motorista. Sa ipinalabas na paunawa ni DPWH Cordillera Regional Director Danilo Diquito Jr., ipinasya nilang isara ang Cannon Road upang bigyang daan ang mas mabilis na konstruksyon ng tulay sa Camp 5 Tuba, Benguet. Una nang ipinayo ni Director Diquito sa mga motorista na dumaan muna sa Marcos Highway upang maibsan ng aberya sanhin ng mga isinasagawang rehabilitation ng ilang seksyon, kaakibat ang slope protection sa gumuhong bahagi sa Sitio Wabak sa Cannon Road. Ang pansamantalang road closure ay magsisimula ngayong alas 7 ng umaga, September 27 hanggang alas 7 ng gabi sa October 3, araw ng Lunes. Pinalalanan din ang mga motorista na palagi ang mag-ingat sa pagtahak sa mga pambansang lansangan, lalong-lalo na kung umuulan upang maibsan ang aksidente, pagkasira ng ari-arian at buhay. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. Punta naman tayo sa Radyo ng Bayan. Report. Holo with Nasyo Ani, Radyo ng Bayan, Holo. Good morning. Good morning at maraming salamat. Napatay ang isang membro ng PNP Special Action Force sa isinagawang drug operation sa Sitio Bulu, Barangay Kaunayan, Patikul, Sulu noong Sabado. Kinilala ang biktima na si PO2 Tirso Mantalaba, taga Benguet, Mountain Province. Bahagyang nasugatan naman ang kasamahan nito na si Federico Basa Jr. Nabaril at napatay din naman na nagsanib na pwersa ng militar at pulis ang target sa operasyon na si Kira Arajam alias Sakiran Anuddin, isang notorious drug pusher sa nasabing lugar. Samantala, 2 iba pang kasamahan nito na nakilala sina Taking Asanji at si Muntasir Hasin, parehong taga-Talipaw, ang nahuli at nakakulong na ngayon sa Sulu Provincial Jail. Ayon kay Police Senior Inspector Exodus Rodriguez, OIC ng Patikul Municipal Police Station, bigla silang pinaputukan ng mga sospek pagkalapit nila sa lugar na siyang ikinamatay ni PO2 Mantalaba ng 24th Special Action Company. Nagkaroon anya ng palitan ng putok hanggang sa na-neutralize na ang main target na si Arajam. Naka-recover sila, dagdag pa ni Rodriguez, ng isang rifle M1 Garand, 10 trips ng Garand rifle, live ammunitions, isang 45 caliber pistol, isang magazine at 16 na live ammunition ng 45 caliber pistol, 5 live ammunition ng caliber 9mm, 200 gramo ng shabu sa loob ng botelya, isang bolo, 2 supot ng na nagkakahalagang 4,448 pesos, 6 na sachet ng shabu at iba paraphernalia.
para sa Radio Vision, na siya nag-uulat mula sa Holosulu, Bigyan ng Bayan. Okay, maraming salamat, Dasha Ani, Radyo ng Bayan, Holo. Radyo ng Bayan. Report. Sa studio na natin, Dean Hamon ng De La Salle University College of Law. Dean. Magandang umaga po sa inyong mga nanonood at magandang umaga partner at Sarina. Good morning, attorney. Ano po ang pag-uusapan mamaya? Maganda yung maganda yung mga tinake up ni partner Adjo kay Congressman Ray Umali kanina, no? Tungkol dun sa mga bala, kung ano ang gagawin, dun sa mga investigation na ginagawa ngayon. Narinig ko ata, partner, magkakaroon ng investigation ulit pagkaharap na si si JB Sebastian, ano? Saka yung mga ibang mga important personalities gaya nung sa alleged driver, lover daw ni Senator, ano? So tingnan natin kung ano yung mailalabas doon. Pero maganda, partner, yung ano mo kanina tungkol dun sa yung preventive suspension. Yan, medyo yan, controversial yan. Siyempre, hindi papayag ng ombudsman sa Sandigan Bayan dyan. Yan, pag-usapan natin yan mamaya. Pag ako talaga kung ayaw ko isang bagay, nawawalan ako ng gana, partner. Siyempre. Okay, wala na tayong oras. Paalam ko na, Sharina. Yes, gusto po magpasalamat sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Okay, ako naman po, si Aljo Bendio. Dagang kay salamat. Dalay ko ng Diyos. Susunod kagad. Hamon Bendijo right after Radyo Vision, partner. Okay, manatili po kayo. Makinig po kayo sa amin ni Partner Aljo. Bye!